Okay, start na tayo at marami na pong kinain na oras yung ating technical difficulties. So, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan po natin no, sa isang higupan ng mainit na kape. Sarap, ang sarap po magkape. Ay eto po, si Pulong, binuweltahan po ito si Congressman Tabi dahil po sa kanya pong reckoning, the day of reckoning of the Dutertes are coming. Ayan. Pag-usapan din po natin, may dalawa pong, actually tatlo po yung napansin natin na highlight nitong ASEAN meeting na naganap po sa Kuala Lumpur, Malaysia. Una po yung nadagdagan na po tayo ng member, officially member na po ng ASEAN, yung Timor-Leste. Ikalawa po, ito po, no, yung pagdalaw po ni Donald Trump dito po sa ASEAN ay malaki po ang impact nito, no? Hindi lang po sa nagpirmahan na po yung Thailand at saka Cambodia na tigil putukan. Ito pa po, pumirma po ng zero tariff itong si Donald Trump. Yan. Zero tariff ang Pilipinas nga. Hindi tayo kasali. Pag may oras pa po, pag-uusapan din natin yung sa Supreme Court, yung nilabas po nila na SC guidelines pagdating po sa pagpapadala ng mga Filipino citizen sa ibang bansa kung ito po ay lilitisin sa ibang bansa. Guidelines on deportation. Okay. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Habang ito po yung ASEAN po muna, no? Ihuli na natin yung kay Pulong. Dalawa po yung nangyari rito sa ASEAN Summit, no? Yung mga importante. Napansin niyo po ba wala pong pag-uusap na naganap sa pagitan po ni Donald Trump at ng Pilipinas? Tandaan po natin, no? Ang pinakasipsip po sa US, dito po, sa lahat po ng bansa sa ASEAN, ang pinakasipsip po sa US ay walang iba kundi itong Pilipinas. Katunayan, tayo po, mayroon po tayong EDCA na kung saan ay ine-entertain natin o hinuhos po natin. Ito pong mga parang yung EDCA, ibang tawag lang po yan kasi bawal po. Bawal po sa Constitution ng Pilipinas na magkaroon ng US bases dito, no? Buhat po ng pinalayas natin yung mga pinakamalalaking US bases outside of United States of America. Yung Subic po at saka tong Clark ay ipinagbawal na po na magtayo muli ng US bases, no, dito sa Pilipinas. Kaya inikutan po tong batas na to. Nagkaroon po tayo ng mga visiting forces agreement at itong mga tinatawag nating EDCA. Iba po yung BFA sa US bases, no? Yung US bases po talagang pinagdebatihan po yan nung araw
panahon po ni Cory, estudyante na po tayo no'n. Tayo po ay mga ano na, kolehiyo na tayo no'n, eh, kaya alam na alam natin 'yan na binasura na po ng Pilipinas yan pong, US bases. Pero nagkaroon po tayo ng panibagong agreement, yan po naman yung BFA na puwede po silang dumalaw, Visiting Forces Agreement. At nagkaroon pa nga po tayo ng mga EDCA, na parang US bases, hindi lang po tinatawag na US bases, pero buong mundo po, ang tawag po sa mga EDCA sites sa Pilipinas ay US bases. Tayo lang po naman yung gumagamit na EDCA yan kasi nga po, bawal sa konstitusyon natin. Kaya lahat nga po ng bawal dito sa Pilipinas, kaya po natin paikutan ng lahat ng bawal na batas. Ganyan po kagagaling yung ating mga politiko at mga leaders, no? Naiikutan natin yung lahat ng uri ng ating batas, no? Okay. So tayo po ang pinakasipsip, no? Kung magkakaroon po ng away, digmaan sa pagitan po ng US at ng China, halimbawa, kasi sila naman po ang pinakamalalakas na puwersa ngayon. Militarily, economically, sa buong mundo, yan pong China at US. Pag nagkataon po na nagkagulo yan, damay tayo, no? Kasi tignan nyo naman kung gaano tayo ka-pro-US. Yung ating pong mga politiko, yung atin pong presidente, yung atin pong armed forces, yung atin pong DND, lahat po yan, no? Pro-US po ang utak niyan. At akalain nyo na ito po ay susuklian. No? Susuklian, yung masusuklian po ng pagmamahal, yung binibigay natin pagmamahal sa US. Akalain nyo halos, paano natin nalaman na hindi pinapansin? Wala po tayong nakita na nagkamay, nag-usap itong si Donald Trump at itong si President Marcos dito po sa ASEAN Summit. Kahit kapirasitong mga 1 minuto na nagkamay sila, na nakuna ng video ng ating mga press people, wala po. Kasi kung meron yan, putya, araw-araw nating makikita yan. Babalandra sa lahat ng social media, ipagmamalaki ni Auntie Claire, etc. etc. Pero ito po ang nakakalungkot, no? Alam naman po natin na to si Donald Trump ay nagpataw ng napakalalaking tariff sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Pero sa pagdalo niya po sa ASEAN, ay nabiyayaan po itong mga bansa sa ASEAN na magkaroon po ng zero tariff, no? Yung ilang produkto nila ay magkaroon po ng zero tariff papasok sa US. Originally po 19% po ang tariff, more or less, no? Sa lahat ng ASEAN country, 19% po. Okay. Alam niyo po ba? Ine-expect po natin na tayo ang pinakamalapit, 'di ba? Kasi tayo ang pinakasipsip eh. Alam niyo po, pagdating po sa ekonomiya, pagdating po sa usapin po na may silbi ba ang bansa o wala, diyan po kasi lalo na po si Donald Trump, 'di ba? Masyado pong magulang. Masyado pong parent yan. Yan po, parang parent talaga yan si Donald Trump eh. Pagdating po sa negosasyon, parang parent yan. Anong ibig mo sabihin ba dong na parang parent? Masyadong magulang. Alam niyo po, yung mga sip-sip, yung mga nagsisip-sip lang sa'yo at wala ka namang mahihita, wala po yan. Pasensya na, alam ko maraming maka-US sa inyo. Hindi po natin binabanatan yung US. Ang sinasabi ko po, si Donald Trump po ay masyadong parent. Masyado pong magulang yan pagdating sa negosasyon. Hindi nyo po magugulangan yan. Kahit na anong bansa, sumusuko po dyan pagdating sa negosasyon.
Eh kung ikaw, sip-sip ka lang, yun lang po ang mai-offer mo kay Donald Trump. Wala sa tingin ni Donald Trump, wala namang pakinabang sa'yo. Eh ganun lang din ang treatment sa atin. Kaya po, nagbigay po ng zero tariff. Kapit po kayo ha. Baka kala nyo po kasama ang Pilipinas. Ayan, yung nasa picture dito sa tabi ko. Tama ba? Ito. Ayan. Yan po ay mga prime minister o mga pinuno ng mga bansang Cambodia, Malaysia at Thailand. Napakaswerte, no? Napakaswerte nila. Zero. Zero po. Okay, zero po ang tariff ng ilang mga produkto nila papasok ng US. Samantalang ang Pilipinas po 19%. Kawawa naman tayo. Pinakasipsip. Pag naggera ang China at US, damay tayo. Pero sa pakinabang, etchepuera po tayo. Okay. Cambodia, Thailand at Malaysia po ang nakinabang. No? Yan po kasi top negotiator si BBM kaya wala pong pansin. Nga ang Pilipinas. Nga po ang Pilipinas pagdating po sa mga negosasyong ganyan. Ayan, may mga may mga alam niyo yun, yung nakakapag-side bet sila. Naalala ko po nung panahon ni Duterte, talagang star ng Noche Buena si Duterte pagdating po rito sa ASEAN Summit. Alam niyo yung may dating talaga yung Pangulo, no? Nung panahon po ni Pangulong Duterte, lagi pong highlight si Pangulong Duterte. Kada ASEAN Summit, siya po talaga yung tinitignan leader ng mga ASEAN, no? Nakikipicture sa kanya, talagang dumidikit lahat nung mga presidente at mga prime minister ng mga bansang Southeast Asia. Pag may guest po, katulad ng China at saka US na madalas guest, siya talaga ang hindi po nawawala, no? Yung pong side, anong tawag dyan? Yung panakaw na summit sa pagitan ng US at ni Duterte, si Donald Trump, madalas po yan, nagkikita sila sa ASEAN Summit. At sa pagitan po ng Chinese, ayan naman po talagang pinakatampok dyan, yung China at US representatives. Nung panahon na yun, hindi po at saka Japan pa pala, Japan. Panahon na, kita nyo naman kung paano makipagkaibigan si Tatay Digong. Naalala natin yung si Abe, no? Yung Prime Minister ng Japan bago pumanaw ay dumalaw pa mismo sa bahay ni Tatay Digong. Pareho na po silang pareho na silang hindi na pinuno ng kanya-kanyang bansa. Okay. Tapos dito po, sa panahon po ni BBM, parang others lang tayo, parang one of the leaders. Grabe. Hindi talaga kinikilala to si BBM na leader ng ASEAN, no? Talagang yan po yung isa sa mga nakakalungkot. From ang taas-taas po natin, kinikilala sa buong mundo. Kinikilala sa buong mundo ito pong liderato ni Tatay Digong. Ngayon po halos, okay, isa pa pong highlight nito, yung ASEAN, nagkaroon po ng pirmahan, no, sa pagitan po ng representative ng ASEAN na Malaysia bilang host at representative. Nagkaroon po ng signing of ASEAN-China Free Trade Area Act, ACFTA 3.0 Upgrade Protocol. Ayan po, no? So ang nilalaman po nito, ngayon lang po to, minuto pa lang po ang nakakalipas. Kasi na po to, huling araw ng ASEAN. Ayan po.
ay nasaksihan po tong signing ceremony ni Malaysian Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim and Chinese Premier Li Qiang. Okay, the signing was held the last day of 47th ASEAN Summit and related summits. Yun po, no? Bukod po sa ASEAN dati, nung panahon ni Tatay Digong, may mga side summit pa siyang nagagawa sa pagitan ng Japan, China, US. Pero ngayon, halos wala po. Australia yata yung nakita kong nakikipagkamay kay BBM. Pero wala naman pong wala naman pong impact yung sa ASEAN yung Australia. China po kasi, sa hindi po nakakaalam, sa mga anti-China po, no? China po ang numero 1 na partner ng ASEAN o yung Association of Southeast Asian Nations, no? Ayan, kaya tuwan-tuwa po ang buong ASEAN kasi na ano na naman po, nagkaroon na naman ng importanteng milestone sa ASEAN-China Economic Cooperation na tumatagal na po to ng 2 dekada, no? Ulitin ko po, ang pinakamalaking trade partner ng ASEAN nations ay walang iba kundi ang China. Okay. So, yan po, no? Free trade agreement established between ASEAN and external partner. So, China po ang kauna-unahan na o isa sa pinakauna na naging partner ng ASEAN labas po sa asosasyon. Okay, so ito po yung nag-expand po ng kooperasyon ang China at ang ASEAN sa mga sumusunod: digital and green economy, supply chain resilience, competition and consumer protection, as well as support for micro, small, and medium enterprise. So lahat po ng ASEAN countries makikinabang po dyan sa yaman po ng China. Tanong nyo po kung anong bansa. Tanong nyo po kung anong bansa ang Echepuera. Ang mai-Echepuera dyan sa mga kasunduan na yan. Ha? Tanong nyo po. Correct. Bansang Pilipinas dahil nakikipagmatigasan po tayo sa China, di ba? So para kanino po? Dahil tayo'y mahal na mahal natin ang US. Paano po tayo sinuklian? Zero tariff po ba tayo? Hindi po. Ang zero tariff po, yung mga nakikinabang din sa China. Alam niyo po ba yung Thailand, Malaysia at saka tong Cambodia? Pangunahin ding partner nila economically, China rin. Ibig sabihin ba dong pwede mo maging kaibigan ng China at papaboran ka pa rin ng US? Opo, dahil po yung pong mga usapin po ng ekonomiya, economic trades, no? Yung pong usapin ng ay usapin po yan ng pakinabang. Nag-o-offer ka dapat yung Pilipinas, makikinabang ako, makikinabang din ako sa iyo, meron din akong pakinabang. Opo, 19% po tayo. Dating 20% po yan. Pero dahil tough negotiator itong si BBM, naging 19%. Wala pong usapin niya na, ano kami sa China, pro-US kami. Wala pong usapin niya na ganyan. Ano pakinabang ko sa iyo at ano ang pwede mong mapakinabangan sa akin? Yan po ang usapin pagdating po sa ekonomiya. Friends to all, enemies to none na tayo. Bumalik pa tayo sa friends to one. Yan po ang nakikita natin. Iwan na tayo sa trade with China dahil alam nyo naman, dinamay na natin yung usapin po ng West Philippine Sea. Kumbaga dapat maliit na parte lang po yan ng usapin ng diplomatic, di ba? Kung baga, tayo may kiniklaim, sila may kiniklaim. Meron tayong usapin. Pero hindi to the point na lahat na lang. Kita nyo po, wala po tayong mga Chinese tourists na.
Alam niyo po nung panahon tinitignan ko yung tourism kasi tourism ang laki ng potential, napakaganda po ng Pilipinas. Lagi tayong panalo. Best beaches in the world. Pasok lagi ang mga beach ng Pilipinas. Natural beauty po ng Pilipinas, napakaganda pero sinasayang natin sa mga walang katuturang pakikipag tayo na nga binobomba. Alam niyo po ba itong mga bansa na to, Indonesia, Vietnam at etc. Nakikipagbombahan po 'yan ng sa China po ng mga water cannon. Pero pagdating po ng ekonomiya, ibang usapin 'yun. Tayo damay-damay. Lahat damay-damay tayo. Kaya wala pong ibang klase po talaga, no? Sayang. Pero sa pakinabang naman sa US, wala rin tayong pakinabang. Tayo na pinakasipsip, hindi pa tayo nabiyayaan. Alam nyo po yan, simula yan, di ba? Zero tariff. Yung ibang bansa dyan, syempre hihirit sa US. Di ba? Bakit Thailand lang? Bakit Malaysia lang? Sabihin ng ibang bansa tulad ng Singapore at Indonesia. Tsak yan, hihiritan nila yan. Pero tayo, sa bagay, ano flood control nga, hindi. Pag nanakaw nga sa gobyerno, hindi maintindihan eh. Hanggang ngayon, nagtataka, bakit 22 classroom lang? Yung 22 classroom nga, classroom na nga, napakasimple, magtatayo ka ng classroom. Pinagmamalaki, libo-libo ang flood control projects. Classroom, 22. Doon na lang eh. Ganun kagrabe, no? So, asahan po natin, makikinabang po ang lahat ng ASEAN country sa trade with China at trade with US. Ang Pilipinas, nga. nga po ang Pilipinas. Yung nasa Hong Kong po ako, wala na pong wala na pong galing na sa Pilipinas na saging. Pasensya na, hindi po dati pala pumabaha ng saging buhat sa Pilipinas. Yung marami na rin pong durian sa Hong Kong, pero hindi po yata galing sa Pilipinas yung mga durian nila. Okay, punta na po tayo rito sa sagutan po ni Tabi at saka nito ni Duterte. Hindi ko maintindihan, no? Kung bakit ang lagi nila pag bumabanat po si Duterte, si Pulong, dalawa na yan eh. Binanatan niya, sino ba yung isa niyang binanatan na ang kinatwiran matagal na, si Ortega. Binanatan niya si Ortega, ganyan din po yung dialogue. Wala naman akong sinasabi lately. 'Di ba? Dinidinil nila na may sinabi sila lately. Lagi nilang sinasabi na dati pa nilang sinabi. Yan po, hindi nyo po pwedeng ikatwiran na kesehodang dati nyo pang sinabi. Kaya nga, 'di ba? Think first before you click. 'Di ba laging ganun yung paalala? Think first before you click kasi pag yan ay nasabi mo na sa social media, habang buhay na yan. Habang buhay ka nang sisingilin ng mga sinabi mo sa social media. Okay lang yun kung nag-retract ka. Halimbawa, sinabi mo, pasensya na po kayo, nagkamali po ako nung sinabi ko yan. Hindi naman eh. Ang kinakatwiran lang ngayon ni Tabi nung pinuna na siya ni Pulong. Inuna ko na para tuloy-tuloy tayo. Ang kinakatwiran nila ano po matagal ko nang sinabi yan. March ko pa sinabi yan eh. Bakit ngayon lang ako binanatan? Kita mo ang katwiran ni Tabi. Bakit? Mahina ba sa mabagal ba yung tagasugot ni Pulong? Sabi ko nga, kahit ilang taon pa yan na sinabi mo o pinost mo, makikita at makikita yan. Makikita at makikita yan. Okay. Punta po tayo rito sa mga sinabi po ni Pulong.
Maganda, direkta na sa kanya. Kasi yung iba sa dyaryo, putol-putol eh. Ito po ang tugon ni Pulong on the hysterical rant of Percival Sendanya. So, here comes another one. A lawmaker who barely represents anyone. Kita mo? Lawmaker na wala namang nire-represent kasi po akbayan to eh, no? Preaching about a day of reckoning for the Dutertes of his, as if he's the official spokesperson of justice, morality, and future events. Kita nyo na? Tanong sa'yo ni Pulong, ikaw ba ang spokesperson ng justice, morality, and future events? Ito kasing reckoning, diba? Parang alam natin lahat ng meaning eh. Maganda magtanong tayo kay Google kung ano ba meaning ng reckoning. The action or process of calculating or estimating something. Di yan eh. Bacteria are plants. Reckoning, the act of instance of reckoning such as account, bill, computation. Yung magbabayad, no? Yun kasi. Calculation. Pagbabayaran mo ang lahat. Yan. Sagutin ko lang misis ko. Tinanong ako kung naka-live ako. Okay. Ito po, isa-isay na natin yung punto rito. Val. Hindi ko alam kung bakit niya tinawag na Val itong si Percival. Kasi Percival. Baka Val ang palayaw ni Percival. Val, before you fantasize about sending us to The Hague, bago mo pagpantasyahan, Tabi, na ipadala ang mga Duterte sa The Hague, maybe you should first explain to the Filipino people who exactly gave you the authority to act like the judge, jury, and executioner. Did your Facebook engagement appoint you? Or is this just another audition tape for relevance? Turog. Natutuwa po ako kay Paulo Duterte, no? Kasi yung dating kinasasabikan natin na talk to the people ni Tatay Digong, mukhang siya yung gumagampan ngayon. Kaya lang hindi siya more sa video. More po siya sa pagpo-post. Kaya nga po, kami na lang mga vlogger yung nagbibigay sa inyo nito in the form ng video. Alam ko naman na hindi kayo mahilig magbasa. Sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad? Para ikaw ang mag-judge, maging jury, at executioner. Yung bang Facebook, engagement mo, yung mga fans mo sa Facebook, or ito ay another audition tape for relevance? Ibig sabihin, wala ka namang bilang, no? Percy, wala ka namang bilang. Sino ka? Para hulaan na kami ay lahat dadalin sa dahig. You talk about corruption like you've never seen it up close. Have you looked around the house lately? Balbaut. Hindi ko na alam yan. Baka ito ay Bisaya tong balbaut na to. Ano ba meaning ng balbaut? Hindi, balbaut nga eh. Hindi ko alam ang meaning ng balbaut. Okay. Kung magsalita ka ng corruption, no? Nariyan yung corruption sa bahay mo. Diyan po sa House of Representatives. Nagmumura yung corruption dyan. Pero mas pinili mo, Percival, balbaut, kung ano man ang meaning niyan, yung bang salamin mo ay tanging ang nakikita ay mga imaginary
imaginary crimes ng mga Duterte. Sapul na sapul eh. Yung bang salapi, may tapaoho ka ba? Hindi mo nakikita yung mga magnanakaw na kasama mo, mga congressman? Pero ang nakikita mo lang yung imaginary na pagnanakaw ng mga Duterte. Imaginary krimen. Imaginary crimes ng mga Duterte lang ba nakikita mo, Tabi? Sumagot ka! In-straight. Lapit mo ulo mo. Para mawala yung tabingi mo, medyo mamasahin natin yung leeg. Palagay ko hindi naman yung dulot ng stroke yan leeg mo eh. Yung leeg mo ngalay lang. Ngalay lang yan. Malamang naapektuhan ng ano mo ng stroke yung utak. Our legacy, makinig ka. Our legacy is written in the streets, hospitals, and communities we've served. Di ba? Ang legasiya ng mga Duterte ay nakasulat sa mga kalsada, sa mga ospital, sa mga pamayanan na aming pinaglingkuran. Samantalang yours is written in angry soundbites and cheap propaganda posters. Samantalang ang legacy mo ay makikita sa tabingi mong pagmumuka. Ang tanging legacy mo ay tinalo mo si Jokno bilang pinaka suwangit na congressman. Ang tanging legacy mo ay pinanganak ka sa sama ng loob. You claim to speak for the poor. Funny. The poor the poor don't even know who you are. Aray! Napakasaklap naman, para kang sinaksak ng chopstick sa dibdib. Sabi mo, nagsasalita ka ng para sa mga mahihirap. Sa totoo lang, hindi ka kilala ng mga mahihirap. Ugoy! Huyo ka. Sino ka, Percy, Tabi? Nire-represent mo ang mga hirap? Sino ka sa mga mahirap? Hindi ka nila kakilala. Para kang sinakluban ng, huyo ka sa mga mahihirap. You claim to speak for the poor. Funny. The poor don't even know who you are. Huyo ka pala sa mga mahihirap eh. You want a day of reckoning? Be careful what you wish for, because that day may come. And the Filipino people might finally reckon with the fact that you and your kind have accomplished nothing but noise. Correct na correct. No? Yan. Yan kayo. Diyan mahilig ang mga dilawan. Yours is written angry soundbites and cheap propaganda poster. Abang ang mga Duterte, ang legasiya ng mga Duterte, nakikita, naawakan, naaamoy, at nasa puso ng mamamayang Pilipino. Alam namin kung ano ang ginawa ng mga Duterte. Kayong mga dilawan, ang ginawa nyo lang, sa totoo lang, wala naman kayong nagawa kundi mag-ingay. Kahit dito sa laban sa korupsyon, ingay lang. In fact, nililito nyo pa yung mga tao. Salita kayo ng salita na galit kayo sa korupsyon. Binanatan mo na ba si Martin Romualdez? Binanatan mo na ba si Saldico? Tabi, ikaw.
at kayong lahat ng dilawan. In fact, nililito nyo, kakampi nyo ang mga magnanakaw. Maaring hindi ka magnanakaw, pero kakampi nyo yung mga magnanakaw. Kilala nyo yung mga magnanakaw. Pero imbis na banatan ninyo yung mga tunay na magnanakaw, yung mga imaginary krimen ng mga Duterte, ang binabanatan nyo. Hanggang ngayon, wala kayong ma-produce na ebidensya na nagnakaw si BP Sara sa confidential fund. Hanggang ngayon, hindi kayo makakapag-produce ng ebidensya na nagnakaw si Tatay Digong sa lahat ng 6 na taon niyang panunungkulan. Diba? Yan yung sinasabi nyo eh. Hindi ka namang kilala. Anay ka dakdak. Sino ka sa mga Duterte? Ang mga Duterte, mahal ng mga tao. May nagrarally para sa mga Duterte. Hindi lang makapal ang mukha ng Vice President. Alam mo kung bakit? Hindi siya namumuno. May delikadesa siya. Hindi siya namumuno sa mga rally. Kasi hindi katulad ng Vice President nyo dati na nangunguna sa Aus Duterte movement. Siya po ay may delikadesa. Bakit? Alam niya na pag bumagsak o nag-resign si Marcos, siya yung papalit. Hindi niya gagawin na manawagan. In fact, sabi ni BP Sara, hindi ako nananawagan na BBM resign. Dahil hindi naman magre-resign yan eh. Napaka-practical ng aming Vice President. Lagi niyo sinasabi. Wala naman kayong mga Duterte. Ang konti-konti nyo pag nagrarally. Utot nyo. Ang mga Duterte, tunay na tao. Yung mga dilawan, lahat na ng dilawan, yung nasa EDSA, yun na yun. Lahat na ng dilawan sa buong Pilipinas yan. Yung Duterte, Duterte supporters, nasa buong Pilipinas yan. Nakakalat yan sa buong Pilipinas. Yung mga Duterte supporters, yan yung nagtatrabaho. No? Hindi sukatan yung pag-attend ng rally. Dahil hindi naman mga rallyista yung mga Duterte. Kung sukatan lang yung rally, dapat ang presidente ng Pilipinas, Makabayan Black. Dapat si Franz Castro ang presidente ng Pilipinas. Dahil sila yung mga inugatan na sa pagrarally. Kaya mali ang pananaw ninyo na magtanong ka sa mga pangkaraniwang tao kung sino mas gusto nilang pinuno. Si Marcos o si Duterte. 99% sasabihin sa iyo, mas gusto namin nung panahon ni Duterte kaysa ngayon. Dahil sa kagagawan ninyo. Galit na nga yung mga tao, yung mga artista nga naaawa ko eh. Kada magbabayad ng tax, ano sabi ni Dennis Trillo? Nagbayad na kami ng tax, may nanakawin na kayo. Hindi na kayo tinatablan. Kayong mga magnanakaw sa gobyerno, hindi na kayo nahihiya. Sa mga katulad ni Dennis Trillo, sa mga katulad ni Vice Ganda. Si Vice Ganda lang, meron lang amo eh. Kung si Vice Ganda lang, hubarin niya yung amo niya yung politiko. Tama yung sinasabi na ni Vice Ganda eh. Nakakaawa. Nakakaawa yung mga mamamayang Pilipino na hindi mapaayos yung mga classroom. Ang problema lang, alam nila kung sino yung mga magnanakaw. Pero nagpapadala pa rin sila dito sa mga dilawang katulad nito ni Tabi, ni Laila de Lima, ni Risa Ontiveros, ni Kiko Pangilinan, ni Bam Aquino. Nagpapadala pa rin sila ng anti-corruption tayo. Kaya impeach si BP Sara. Kahit po ma-impeach si BP Sara, wala rin silbihan dahil hindi naman si BP Sara magnanakaw sa flood control. BP Sara kayo ng BP Sara. Against kayo kuno sa corruption. Nabanggit na ba si BP Sara na nabigyan ng mali-maleta? May maleta bang binigay kay BP Sara? Maleta ng kwarta? May maleta bang kwartang binigay kay Tatay Digong? Pinakulong nyo nga eh. Yung paglilingkod ni Tatay Digong ng tapat ng 6 years, ni bahid ng pagnanakaw, wala kayong maipakita.
Pinakulong nyo pa. Yung mga magnanakaw na merong jet, magnanakaw yung mga Duterte, asan ang jet nila? Asan ang helicopter nila? Asan ang mararangyang bahay? Meron bang bahay sa Forbes Park? Nagrally kami sa Forbes Park dahil doon nakatira si Martin. Hindi lang doon ha, isa sa mga bahay ni Martin. Nasa mga Forbes Park na tsaka si Saldico. Tanong, meron bang bahay si Sara Duterte sa Forbes Park? Pero ang inaangalan nyo pa rin, Pipi Sara pa rin. Labanan ng korupsyon, mga magnanakaw, kaya ang Duterte. Utya, Duterte pa rin dahil lahat sa inyo politika lang. Pinanatan nyo ba yung may mga may-ari ng bahay sa Forbes Park? Hindi kailanman dahil hindi naman kayo totoong nagre-represent ng mga tao sa Pilipinas. Hindi nyo nare-represent kayong mga dilawan, lalo ka na Tabi. Katulad nyo ni Laila de Lima at saka huyo kayo sa mga mahihirap. Yung mga magnanakaw ayaw nyo sitahin. Panay kayo Duterte, Duterte. Wala namang maipakitang nakaw, imagination lang naman. Magnanakaw si Bibi Sara, yung confidential fund, hindi niya pinaliwanag. Tagal nang pinapaliwanag, hindi ka nakakaintindi. Anong hindi nyo maintindihan sa confidential fund? Bakit hindi nyo kalkalin yung mga lantad na pondo? Ang magnanakaw, kahit lantad na pondo, ninanakaw. Yun ang mga magnanakaw. Kayo, kaya binibintang nyo confidential fund kasi alam ninyo na hindi pwedeng ibulatlat yung confidential fund. Diba? Ang simple oh. Ghost project. Sino nagkapera dyan? Sara Duterte ba? Digong ba? Okay, tuloy natin. Etong sinabi ni because that day may come and the Filipino people might finally reckon with the fact that you and your kind, kayong mga dilawan, accomplish nothing but noise. If you want to fight, fight with proof. If you want to threaten, threaten with facts. Kung gusto nyong labanan si Sara Duterte at mga Duterte, magpakita kayo ng pruweba na magnanakaw si BP Sara. Hindi yung lustay lang kayo. Sara lustay, Sara lustay. Asan ang ebidensya nyo? Ang tagal na, ilang taon nyo na yung confidential fund. Niwala kayong ebidensya. Sa dami ng pera ng amo nyo, walang tumitistigo labang kay BP Sara na binulsa niya. O kaya diniliver sa kanya. O, di ba? Sa dami po ng pera ni Martin at ni Saldico, mayroon pa rin tumitistigo sa kanila na sila ay mga magnanakaw. Pero kay BP Sara, sa dami ng pera ng kalaban niya, wala kayong makuha kahit isang testigo na nagsabi na si BP Sara po ay binigyan namin ng pera at binulsa niya. O nag-deliver kami ng maletang pera kay BP Sara. Lahat ng binibintang nyo kay BP Sara, bintang lang to ha. Yung kabuuan ng pondo ni BP Sara, wala pa, isang maleta lang mahigit eh. Kay Martin, isang araw ni Martin, 35 ayon kay Gutesa. 35 maleta ayon kay Gutesa, diniliver kay Martin. Isang araw na delivery lang yun. Ilang beses daw sa isang linggo? 3 beses. Pero dehin boki kayo yung mga dilawan.
May share ba kayo ron, kayong mga dilawan? Ilang maleta ba ang share ninyo? Okay. If you want respect, earn it. Ha? Until then, sit down. Ha? History is written by those who actually work for the nation, not by those desperately trying to go viral. Viral lang ang habol ninyo. Kaya ito, tagos sa buto. Ayon nga rito sa isa nag-comment, tagos sa buto tong panat ni Pulong Duterte sa inyong lahat ng mga dilawan. Di kayo nakakatulong. In fact, nililito nyo yung mga artista. Akala ng mga artista, totoo yung sinasabi nyo. Marirealize din nila yan. Marirealize lang rin nila. Hindi kami titigil eh. Na-expose din kayo na kayo, bata rin kayo ng mga magnanakaw. Kayong mga dilawan, tuta kayo ng mga magnanakaw.